Sponsor. Wow. We would like to thank Hesinea Aesthetic Clinic for our skin clinic. Hello. Sorry. Oh, okay. So I think we had a technical problem. But once again, guys, hello everyone. And it's a beautiful Thursday night. Again, welcome to Coffee Chat Season 2, where we brew amazing conversations and inspiring stories. This is David Noveno, and I will be your host for Season 2. Again, thank you so much first and foremost to our sponsor. We have sponsors na. I would like to thank Hasinea Aesthetic Clinics for our skincare. All right. And today, yan mga ka-coffee mates and ka-coffee cakes, we have a special guest today, right? He is an actor, he is a professional ramp model, and a ramp modeling coach. He's also a sports enthusiast. Ladies and gentlemen, we would like to welcome Mr. Reinhard Mendoza. Hi, sir. Hi. Yan, Hello, good evening, hello. sir. Good Good evening. evening, good evening. Yan, before anything else, sir, baka may gusto kayong batiin sa ating mga viewers. Hi sa mga viewers natin ng Coffee Chat there. Thank you so much for your time and so support ninyo sa Coffee Chat. So, yun. Ayun, welcome, sir, to Coffee Chat. And before we start, sir, we just want, our segment, we want to promote, relax lang tayo while we're having conversation. Mhm. So we have a coffee here. Yes, thank You you. could take a sip whenever you want. Coffee Chat. Coffee chat, mga ka-chat. All right. So, sir, siguro, first and foremost, we also wanted to know you. Mhm. No? Maybe you could give us something about a background about yourself. Di ba, we've mentioned that you are one of the professional ramp models. So, paano po ba kayo nagsimula as a ramp model? Okay. Well, I was 17 years old that time and I'm working as a fashion consultant sa isang boutique sa Glorieta, which is yung mention ko ba? Okay ba i-mention? Okay lang naman, sir. Well, anyway, so yun, nagtatrabaho ako sa isang fashion boutique sa Glorieta that time. And then there's this person na in-approach ako. Okay. Na parang nakita niya na I do have the potential for being a ramp model. So, tinanong niya ako if I wanted to. Then I undergo a certain workshop and seminars. And then that person introduced me to one of the top modeling agency during my time. Oh, okay. Yeah. And, well, napaka-thankful ko naman. And because they actually work on me. So, nagkaroon ako ng mga maraming projects, endorsements from them. Then, from there, ayun, nagkaroon ako ng mga opportunities na to have shows internationally. Ay. So, nagkaroon ako ng mga malalaking event, ng mga malalaking fashion week outside the Philippines. Wow. So, model din ako international. Wow. So, big time po ang ating special guest for today. Hindi naman. So, well, siguro, sir, I wanted to know as well, kasi, di ba, we've mentioned a while ago also that you're also an artist. Yes. Right? Baka pwede nyo kaming kwentuhan, sir, paano ba kayo nagsimula? Maliban sa ramp modeling, kasi that's a different career path as well, no? And then, you have also mentioned that you're also an artist, which is another path, but both of that is in live industry, right? Paano po kayo nagsimula as an artist? Yun. Well, I joined Mr. Pogi that time. Oh. So, that's under Eat Bulaga.
yun yung time na mga look-alike, yung mga Eskinol days. Aha. So, that time, sumali ako as look-alike ni Romnick Sarmienta. Oh. Umabot ako hanggang semis, but, well, hindi ako nakapasok ng finals. It's because magagaling din kasi actually yung mga kalaban ko na sikat na ng mga artista ngayon. Oh, Ayan. pwede ba nating pangalanan kung sino ang mga kasabayan niyo, well, sir? syempre, si taga sa amin din to si Jericho Rosales. So, yan. Mr. Pogi. And also si Spencer ng Street Boys. Street Boys. So sila yung mga nakasabay ko nung semis. Ang mali ko lang kasi dito, well, kasi syempre matangkad ako. Ang talent ko rito is sumayaw. Okay. The problem is parehong kaliwa yung paa ko. Hindi ako marunong sumayaw. Okay. So sabi ko, sana pala kumanta na lang ako. Baka nagkaroon ako ng chance. Yun. So, sila mismo yung kasabayan niyo. Yes, kasi di ba sila. parang tatluhan yan Sila. batch. And then after nun, what next? Kasi balita ko, until now, lumalabas kayo sa mga teleserye. So after Mr. Pogi, nagkaroon ng mga, nakilala na kasi ako. Nagkaroon ng mga offers from iba't ibang networks. So ayun, hanggang sa I started sa TGIF. Okay. That was yung mga time ni na Bobby Andrews. Bobby Andrews, yes. Angelo De Leon. So that was the first parang teleserye ko under GMA. Since kasi syempre Itbulaga is yung for the yes. And then nagkaroon ako ng offer under ABS. So lumabas ako sa teleserye ng Saan Ka Man Naroroon. Pangako Sa'yo, O Katokat. Yan. So mainstay na ako dyan. And then lastly, nung younger days ko is yung Tabing Ilog. Si Judian. Tama ba? Hindi, Tabing Ilog. Sina Baron Geisler, Baron Geisler, John Lloyd, mga ganyan. Yes, John Lloyd pala. Bernard Palangka. Yes, yan. correct. Naabutan ko pa yan eh. Yan, So, yan, yung mga tropang millennials dyan. Yan. Sana, i-check nyo yan para makita nyo. Sisilipin natin mamaya yan. And then, well, you're trying to build your own name, di ba, in this industry. Meron ba kayong mga na-encounter na opportunity, sir, and how you overcome that? Well, kasi nag-stop ako. Because nag-focus ako sa pagiging basketball player ko. So, medyo nagkaroon ako ng rest. Medyo mahaba yung rest ko sa showbiz, sa pagiging artista. And then, luckily, nabuhay ulit because there is this another person na humahawak din ng artista na may sarili siyang agency na nag-offer sa akin na if I can do the role dito sa isang malaking teleserye din under ABS. So doon ako bumalik. Doon na nagsimula. Hanggang sa nagtuloy-tuloy Dire-diretso na. Nice. Ayun. So, I still undergo yung mga acting workshops kasi kailangan talaga nating i-improve talaga. Hindi kasi po pwedeng sinabing artista na tayo is kaya na natin lahat. May mga dapat pa rin tayong i-correct sa ginagawa natin habang umaarte tayo in front of the camera. Tama. Kasi sabi nga nila, when you don't practice the skill, mawawala talaga siya. Mawawala talaga. That's why it's really important for us na merong workshops. And even yung mga veterano, mga artista natin ngayon, they still undergo dun sa mga workshops. Kasi syempre, may mga iba kasing mga techniques yung mga director. Yes. So, kailangan talaga ma-absorb ng artist yun eh. At saka kailangan mong piliin talaga kung saan ka pinaka-effective. Yes. Right? And then, sir, curious lang ako kasi na-mention mo a while ago that you're also, di ba nag-stop ka in this career or in this industry and then nag-focus ka with the basketball team. No? Kwentuhan mo naman kami, sir, about your basketball career. Paano ba ito nagsimula? Well, I started nung college days ko. So, I played for UAAP. I represent Adamson University kasi yun yung school ko. And then, after ng UAAP careers ko, ng collegiate days ko, dyan ako yung nag-step up na gusto ko namang umangat as a pro. So, nagpa-drop ako sa PBA, medyo actually late na eh. Pero along
nung mga years na dumaan, nagko-compete ako competitively sa mga semi-pro na mga liga. Yes, okay. Hanggang sa nag-decide ako, and then yung handler ko na, Reinhard, why don't you try na magpa-drop na sa PBA? So I was, nag-apply ako, nagpa-drop ako ng year of 2019. Alright. Luckily, nakuha ko ng isang team for 1 season. So, after nung PBA, kung familiar kayo sa Maharlika Pilipinas Basketball League, yan. So, doon na nagtuloy-tuloy yung karera ko. Being a professional basketball player. So, masaya kasi passion ko talaga yung basketball. Okay. And then, it's like ano yun, I'm just curious kasi if you were playing for semi-pro nung time na yon, how was it? Do you have another source of income or baka are you still continuing your artist work that time? Ramp modeling? Well, syempre hindi naman ganun kalaki yung mga allowances na binibigay ng mga teams na kumukuha sa akin that time. So, kailangan ko pa rin talagang mag-extra para magkaroon ako ng mga additional income. So, nakakatanggap naman ako ng mga endorsements, commercials, ganyan. So, kaya kahit pa paano nakapag-save, ganyan. Tapos, racket-racket din. Correct. Like, mga nagba-buy and sell din ako. Yun. So, yun naman, nakasurvive naman tayo. Ang mahalaga, na-feed natin yung passion natin, di ba? Yes. We kept sabi nga niya, our passion burning. Yan, it's very, very important because yung passion, it's for our soul. Yes. Hindi man sa physical, hindi man sa mental, or financial, at least satisfied tayo. Na nagawa natin yung gusto nating gawin. Yes. Di ba? And then, after nun, kasi balita ako, sir, di ba, you're also doing coach na now. Yeah. As a coach sa basketball. Yes. So, well, syempre, marami ng mga younger generations ng mga players ngayon. So, I decided to give way muna. And one professional basketball team offered me to be their marketing manager. And at the same time, to be one of their assistant coach. So, ginrab ko yung opportunity kasi syempre trabaho yan. And since passion naman natin yung basketball, nandun pa rin naman ako sa circle na yon, sa industry na yon, even though na hindi na ako naglalaro ngayon. So, still, I'm happy. Yeah. Yes, kasi again, it's passion. Yan, passion natin. For passion, yan. Okay. Pero ngayon, sir, mabalik ako kasi, di ba, we had this event recently with the Catwalk. Yes, with the Catwalk Philippines. And doon na ulit pumasok yung you as a coach for our candidates as a ramp model coach. Right? How was it? Kamusta po ang experience? Is it something, how do you feel after that specific workshop for those candidates for Catwalk? Well, syempre gusto ko munang pasalamatan yung Prima Modelo for giving me the opportunity to be a part of the Catwalk Philippines. Kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi ako magiging part ng Catwalk. And hindi ko mamimit itong mga good-looking gentlemen and beautiful women natin na na-candidates na nagpa-participate dito sa Catwalk Philippines. So, well, yung experience napakasaya kasi relax lang lahat. Actually, masaya. And nakikita ko naman dun sa mga candidates na they're willing to strive harder para ma-reach yung dream nila. And of course, nakikita ko sa kanila na yung gusto nila to be the next top model. Yes. Masaya. And syempre, si Derek Rodel, nagpapasalamat ako sa kanya. And dun sa mga designers na mga nakasama ko dito, thank you so much kasi pinagtiwala sila sa akin na turuan ko yung mga young aspiring models natin. Right. And it's, it's kind of refreshing kasi syempre after a long time, ngayon lang ulit nagkaroon ng ramp modeling na really a big event. Diba? And it's just like parang giving back. Yes, exactly. Parang I wanted to share yung mga best practices ko dito sa mga young generation na models. Right. Kasi nakita ko rin yung sarili ko when I was, starting my career as a ramp model. So, nakita ko sa kanila. So, talagang
ano ng puso ko na Mhm. bigyan din sila ng knowledge na on how to walk or Mhm. to do the character looks dun sa Catwalk Philippines. Okay, that's good. Sir, I want to focus right now on your career as a ramp model. Mhm. No, kasi you've mentioned a while ago na parang na-discover ka because you're working in a mall, Mhm. 'di ba? Actually, maganda nga yung unang break ko nun. Mhm. Kasi first fashion show ko, may pangalan kagad yung damit na sinuot ko. Oh, nice. So, i-ano ko lang kasi dun sa mga viewers natin dyan, dun sa mga aspiring models natin dyan, gusto kong sana, I'm rooting for this and I'm praying for this. So, sana ma-experience nyo din yun. Na yung first show ko is Armani. Wow, Armani Armani agad. kagad yung show ko. Kaya ako mismo sa sarili ko parang, teka, hindi pa naman ako pro that time, pero nagtiwala sa akin yung production director, yung designer na Exactly. mag-wear ako ng Armani. Armani, Oo. no? And it's a big break. Yes, it is. So Napakalaking big talagang break. ano nag-mark sa Mm-mm. industry that time. Tumalon ka agad. Oo, Wow, tumalon Armani. kaagad. So kaya ayan na, naglapitan na yung mga Sumunod-sunod na. Siyempre thankful ako kay Lord kasi Yes. doon ako nagsimula tapos Exactly. nagtuloy-tuloy hanggang sa naging professional ramp model ako. Right. And then, during your time, sir, while you're trying to move forward, kasi Armani is a big name, right? And then, for sure ako, nandito ka na sa level na to eh. So, was there any opportunity or problems na na-encounter mo? Perhaps siguro, how was it? Paano ba siya in-embrace ng people around you? Are they supportive? Or meron bang mga conflicts na nag-arise because of that? Well, kasi during my time, talagang napaka-competitive ng labanan sa industry. Yeah, exactly. Oo, ang daming magagaling, ang daming mga magagandang katawan, ang daming mga gwapo na nakakasabay ko, nakakalaban ko. And there were also a time na pag nag-go see ako, hindi rin ako nakukuha. Kasi hindi nagfi-fit sa akin yung gusto ng mga designers that time. So, parang, well, I feel bad that time na parang, syempre, nakakalungkot kasi alam ko sa sarili ko, kaya ko rin yung ginagawa nila. Kaya ko, pero bakit hindi nga ano. So, doon medyo nagkaroon ng mga struggle. Pero I make it a point na tinanggap ko siya positively. So, nag-strive talaga ako hanggang sa, ayan, makabawi ako dun sa mga ganun. Kasi, may mga kasama ka rin na mga veterano na that time na parang iismolin ka, ganyan. Yes. Kasi, sino ba yan, di ba? So, basta ako naman, cool lang, tinanggap ko yun positively. At challenge ko yung sarili ko na sabi ko, narating nila yan, mararating ko rin yan. Tama. And sir, I could relate to that kasi syempre we're on the same industry, live entertainments, right? We're doing films, theater, ganyan. It really happened, no? Na meron talagang sometimes na, kaya ko ba to? Kaya ko ba sa sarili ko to? Pero wala kang choice eh. Wala kang choice. Kailangan mong galingan. Oo, galingan. You have to put your best forward Yes. parate. Parate. Di ba? Ayun. And then, meron ba tayong mga comments? Ayan, tingnan natin. Let's see if we have comments. Ang daming nag-comments. Hi. Unang-una, syempre, si Direk Rodel. Hi, Direk. Hi, Direk. Good evening. Good evening. Ayan, Charles, Peter, hello. Good evening. Uy, may naglapag na naman ng star. Ano ba yan? 35. Carlette, thank you. Thank you. Yan, salamat sa paglapag. So, Matt, we have a comment. Sino kasabayan niyo, sir? Yan, yung sagot na kanina, sila Jericho Rosales. Saan ba to? I think sa ano to, sir? Yung sa Itbulaga, sa Mr. Itbulaga, Pogi. yeah, Mr. Pogi. Sina Jericho and sina Spencer, yan ang mga naging kasabayan ko. Yan. Sir, training ayan, may question agad. Ito, ano to QAs ko kasi itong mga to. So, ayan, mahilig to sa mga ball games. So, Matthew Dakasin. So, ang question is, sir, training tips naman sa basketball. Matthew, syempre number 1 yung kailangan matutunan natin yung mga fundamentals, yung basic. Diyan naman talaga nagsisimula. And syempre yung disiplina. Kung talagang gusto nating maging pro, number 1 yung attitude,
Correct. yung discipline, and then syempre yung pagka-driven natin. Mhm. So, yun lang. Puso, number one. Puso. Correct. Alam mo, sir, napansin ko, no, sa lahat ng larangan talaga, mahalaga ang attitude, no? Yes. It's really, really important na, kasi walang kwenta kahit na magaling ka maglaro, kung hindi ka marunong makisama, di ba? Yes. So, it's really, really important, guys, attitude. Ayan, then we have a comment here from Miss Christine Dolor, Punong Bayan. Hello, ma'am. Sabi niya, it's so nice to hear about the old teleseries I used to watch when I was young. So with all those celebrities that you used to work with, who among them remain as your friends after this time? Ay, magandang question to Sino pong na-retain na kaibigan ninyo with those teleseries? Well, hindi ko na sila actually naging ka-close kasi wala naman nung time na yun, walang social media Yes, ngayon lang naman And well, since nandun lang naman ako dun sa level that time na may mga support roles ako, hindi talaga ako nagkaroon ng chance na to be close with them. But now, dun sa mga na ginawa kong teleserye ngayon, yun, I can say na naging ka-close ko na sila. Pero during nung younger days ko, hindi ko sila gano'n na hi and hello lang pag nakikita kami sa mga events. Yes, hi po, hello. Pero it's a good thing kasi naaalala nila ako. Yes. And connection, di ba? Well, that's how life works, di ba? Connections. Uy, naglapag din si Ma'am Christine. Salamat po. Again for the another stars. Ayan. Since you had, sabi ulit ni Ma'am Christine, since you had a long hiatus, okay. Ang lalim ng word. Wait lang, nalunod ako doon. Since you had a long hiatus from acting, what challenges you have faced working with the new generation of young celebrities? So I think Ma'am Christine is talking about yung nasa maybe millennials to Gen Zs to Alpha Gen Zs. So how is different on how you're, kung paano sila makasalamuha, maka-work? Yan. Parang iba yung naging culture ko sa culture nila ngayon. So, siguro yung sa akin that time medyo old school, sila advanced. Pero sabi ko nga, itong mga young actors or artists natin ngayon, malaki pa rin yung factor na may ma-adapt sila dito sa mga nauna sa kanila. Right. Ayan. Paano ba, sir? Was there a big difference? Kasi I wanted to know din. Kasi social media is very, ang daming lumalabas sa social media ngayon. Number one. So, ang laki ng advantages ng mga new faces ngayon sa showbiz kasi dahil meron na nga tayong social media. Social media. Oo. But when it terms siguro, sir, sa work ethics, yun yung gusto kong malaman Kasi ang dami kong naririnig sa media na uy, parang ganito, bakit dati iba yung training ng mga iba yung training ng unang artists natin versus with the current now. Anong masasabi niyo dun, sir? Well, kasi sila ngayon, mas advanced na sila kasi swerte nila dahil nagkaroon na ng mga acting workshop talaga. Unlike before, makitaan ka lang ng director na medyo marunong-runong ka umarte kahit paano. May nagkaka-chance ka na. Ine-enhance na lang, dine-develop na lang. Pero ngayon kasi, sobrang advanced. So, napakaswerte talaga nila. Siguro kung noong time namin, may mga ganito na advanced na acting workshop. Baka siguro, iba na yung level ng show business ng Philippines. Before and now, no? Lalo na lang ngayon kasi ang dami ng sorry. Sa ethics naman, ako, ang nanonotice ko kasi masyadong marami na ngayon mga pa-VIPs. Ayan. Well, I'm sorry pero that's the reality. Kasi kami noon, hindi kami masyadong, ako, hindi ko naman inaano na superstar ako. Yeah. Kumbaga, andun pa rin. Low-key lang tayo, ganyan. Basta ma-deliver natin ko yung yung gusto ng production, ng director, or ng network, masaya na ako dun. Exactly. Diba? And, well, ang parati naman kasi sinasabi sa amin, you really need to be on time. On time, diba? Yan. Punctual ka dapat. Punctual, correct. Okay. Sir, sorry, may comments pa ata a while ago. Let's go back. Tingnan natin. Ayan, si Carlette ulit. Hi, shout out, Carlette. Shout out. Carl Rome, Picard.
And we have Louie here. Sabi, idol ko, Ikaw naman, Louie. Best friend ko po yan, si Yuri. Ikaw talaga. Ibig ka na talaga, bakit puro tungkol sa akin yung comments nyo? Ayan. And then we have Ed, also one of the artists po ng Firsan. Hi, Ed. Hi, Ed. Ayan. Alright, so I think that's all the comment that we have currently on our chat box. So, sir, question. For those individuals na gustong pumasok sa larangan ng ramp modeling, what could you say or ano yung tips nyo sa kanila if they really wanted to start in this industry? Well, syempre, yun nga, as I've mentioned earlier, number one, yung attitude. Hindi mo dapat ipakita na parang you're a star. Kasi yun talaga. So, doon sa mga nangangarap, aspiring, gustong maging top or professional models ng bansa natin or makapag-model international. Ako kasi ang ginawa ko sa sarili ko is number one, yung attitude. Hindi ako nagpapalate sa call time. And lagi akong polite sa mga director, producers, designers. Number one yan sa mga designers kasi sila yung kumukuha sa atin para i-model yung mga creations nila. And syempre, kailangan nating makisama din. Yun, build friendship sa circle. Ayan. And then, syempre, workshops. Workshop, yun. Workshop, yan. And which brings me, sir, to the question, is it high maintenance ba ang pag-ramp modeling? Well, yes. Okay. Kasi hindi ka po pwedeng lalabas ka sa public na known ka na as a model na parang paulit-ulit yung damit mo. Syempre, kailangan din maging presentable ka palagi when you go out. Even mag-mall ka lang or kakain ka lang. Yan. Kailangan mag-ayos pa rin tayo. And number one, syempre, diet. Yan, diet. Teka lang. Yan, diet. Kasi hindi magiging maganda yung fitting ng damit sa atin kung masyado tayong malaki. Oo, ayan. diba? Couture nga So, dapat fit ka talaga. Exactly. Hindi mo naman kailangang magpalaki ng katawan na para kang bouncer. Yun. You can be lean, pero may mga cuts ka, ganyan, na nadadala mo ng maayos yung damit. And confident ka. Yan, confident ka. Exactly. At kailangan talaga disiplina. Disiplina talaga. Disiplina talaga kailangan. Ayan, mga less tayo dyan sa mga pampalaki ng tiyan, pampataba. Yes. Sino inyo, sir, when you're starting as a ramp model, meron ba kayong, what do you call this, inspiration na tinatry na i-copy? Siguro idol or you're idolizing someone? Magkasabay kami ni Sanjo Marudo Okay. Ayan. Nina Paulo Paraiso. So, ako, ang isa sa mga idol ko that time, syempre si Jetray, yan, mga seniors ko, sina Derek Ibaler. Kasi, nakita ko kung paano yung angas nila. Paano sila maglakad. Well, and also, it's a good thing kasi friends ko sila until now. At marami din akong na-adapt sa kanila when I started yung pagmamodel ko. And also, syempre, doon sa naging handler ko before, na sikat na ngayon at big time, Jonas Gafood, hello. Hello po. And Mother Jinky Ilosorio. Ayan, Mother Jinky ang aking manager. So, hawak niya kami. Yan. And during that time, sir, do you have any sacrifices na, alam mo yun, kasi anyway, it's a risk, di ba? Sa lahat naman ng career na papasukin natin, there's always a risk. But was there any time na meron kang sacrifices that you need to give up to follow your heart's desire? Oo, meron. Number one, hindi ka dapat maging visible palagi sa mga tao in public. Kasi ako, mahilig akong gumimik-gimik that time. So, syempre, number one nga na turo sa akin ni na Jonas, ni na Mother Jinky is dapat magkaroon ka pa rin ng mystery
sa mga Yes. tao. If you wanted to be an elite, Mhm. na model, kailangan hindi ka visible dun sa mga lugar na Yes. kung saan-saan Kung lang. saan-saan. Kung saan-saan lang. Exactly. So, yun, naging sacrifice ko yun. And, syempre, hindi rin ako kumakain ng mga gusto ko talaga. Oh, sad. Kasi kailangan ko i-maintain. Kailangan ko i-maintain yung katawan. Physique. Oo. Tapos, Okay. kailangan ko ring mag-extra workout para ma-maintain mo pa rin yung katawan mo. Mhm. And speaking of workout again, guys, I would like to thank our sponsor, Hasinea Aesthetic Clinic. Bringing up my history, oh yeah, but you weren't even listening. Hasinea, yon. And then going back, sir, no, ano yung pinaka-biggest challenge that you encountered when you were starting as a ramp model? Biggest challenge ko, yun, nagkakaroon ako ng mga rejections. Okay. Kasi hindi ako gusto ni designer na ganito, hindi ako gusto ni designer na ganyan. Ganun talaga. Oo, no, sir? nangyayari talaga eh. siya. Tapos sasabihin, parang ano nga eh, sasabihin pa, palaki ka pa ng katawan, ganyan. Ganyan. So, yun, medyo na-challenge ako doon kasi sabi ko nga, may work ka na sana pero wala kang work kasi nga hindi ka nga mag-fit dun sa requirements ng mga designers. So doon ako nagkaroon ng medyo challenge sa modeling career ko. And also doon kunyari nag-VTR ako for TVC na hindi ako nakukuha, hindi ako nakakast, ganyan. Yeah. I'm interested, sir. Paano kayo mag-handle ng rejections? Well, yun lang. I pray, number one, and I take it as a positive, nakakalungkot, pero wag mo dibdibin kasi hindi ka makakabangon. Correct. Hindi ka makakabangon. So, sabi ko nga, pagsubok lang yan. Kaya naman yan. And hindi naman tayo pababayaan ni Lord. Correct. Talagang prayers. Prayers talaga. Yun talaga ang first tool natin. No? At saka, syempre, kailangan mo i-prove din sa kanila na qualified ka. So, ikaw, sa sarili mo, disiplinahin mo talaga sa sarili mo. You really need to put your best foot forward. Oo. Pangalawang beses ko na sinabi, guys, kailangan nyo talagang ibigay yung best ninyo sa araw-araw. Yes. Diba? And sir, napansin ko yung mga crystals mo. And, we also believe in crystals, no? Ano pong significance ng crystals sa inyong buhay? Ito, actually, galing to sa isang temple, Chinese temple. Oh, okay. Na religiously kong pinupuntahan. Dito yan sa Pilipinas, sir? Dito yan sa Philippines. Okay. It's actually around Quezon City. Oh, okay. So, kasi dumating ako dun sa point na naniwala na ako sa feng shui. Okay. Oo. Kasi before, hindi ako naniniwala eh. Pero once, nung time na sinama ako ng friend ko doon, and then nag-guide ako, nabigyan ako ng mga guidance nung reverend doon sa temple, sinunod ko lang. Okay. Tinry ko lang. Tingnan ko kung mag-i-effect ba. So, pinaka-significance ito, dumating yung mga swerte. Oh. At nice. number one, hindi ako nagkakasakit. Pati yung mga mahal ko sa buhay. Kumbaga guided. Guided tayo ng stars ng universe. Right, correct. Because the universe is listening to us. Tsaka you always have good energy, good vibes. Yan. Yeah. So sir, idagdag ko lang, naniniwala kayo sa mga lucky items? Yes, naniniwala ako. Right. Kasi alam mo, sir, parating sinasabi sa amin na sometimes kasi, even though na meron kang knowledge, meron kang skills, alam mo yung passion mo nandyan. Pero kasi kung minsan kahit na nandyan yan, walang dumadating. So siguro, it's okay din to try. Na, wala namang mawawala if you have lucky syempre, charms. kailangan, samahan talaga ng dasal. Number one. Oo. Ako, even yung bag ko, yung kotse ko, yung wallet ko, meron ako mga lucky charm dyan. Lucky charms. Sa bahay, may mga inilalagay din ako sa bahay. Oo. Kasi para laging
maganda yung harmony. Yes. Dun yung peace, yung love, yung good energy, yung prosperity, yung wealth. Yan. Kaya dapat talaga napapalibutan tayo ng positive energy. Positive energy pa. No? Positive energy. Okay. Uy, meron na naman naghulog ng stars. Tingnan mo, sir, nagugulat talaga ako sa mga natin, viewers natin. Thank you, Ma'am Kim. Kim, thank you so much Thank you sa so much. pahulog mong stars. 100. OMG. Meron pa tayong comments, Spitz? Okay, sige. Let's proceed with the next question, sir. Sir, medyo maiba lang ako ng konti, ha? Okay. Malustruck lang ako ng konti sa questions natin. Kinakabahan ako dyan, Hindi, simpleng question lang naman to, sir. Siguro, for example, if makakaharap mo yung younger self mo, ano yung sasabihin mo sa kanya in terms of your career currently, on your current status? Anong advice yung sasabihin mo sa younger self you? Okay. Kasi nga, di ba, as I mentioned, mahilig ako gumimik kanina. So, naging happy-go-lucky ako that time. So, I was like earning a lot that time. Pero ang problema is hindi ako nakakapag-save. Sobra ako nag-e-enjoy ako doon sa party dito, party doon. Tapos bili. Hindi na ako nakapag-save. So, kung yung younger me, ang sasabihin ko sa kanya is mag-save ka. Mag-save ka kasi tatanda tayo, kailangan natin yung ganung security. Lalo na kung magkakapamilya, ganyan-ganyan, Exactly. di ba? So, kailangan talaga save for the rainy days. Ayan. Exactly. Kailangan talaga meron tayong security funds. Security funds. So, yun yung isang lesson na ano ko na. Kasi syempre, nasisiro din eh. Nasisiro so, sabi ko, kung nag-save pala ako, kunyari masiro ako ngayon, anytime meron akong huhugutin. Mahuhugot. Diba? Correct. Ayun. Yun. And since you've mentioned about family, sir, ano lang naman to, like a simple question lang. Kamusta naman ang love life ng isang Mr. Reynard? Well, thank God, napakasaya ng love life ko. Ay. Sobrang saya ko. Sana all. Sobrang saya. Hindi ko nadadagdagan, pero masayang-masaya talaga ako. May reasons. And it shows naman, di ba? Diba? It shows. Ang ganda-ganda ng vibe ni Sir, di ba? Sana all my love life. Okay. Sige, sir. Hindi na ako mag-deeper. Okay. Sige, naintindihan ko na. Okay. Pero sir, if for example naman, I also wanted to know how you look the future naman. This time, medyo futuristic naman yung titignan natin. If kanina, I want to know kung ano yung advice mo na mabibigay sa younger you. If, for example, you were given a chance naman to talk to your future you, to the older you, ano naman ang sasabihin niyo po sa kanya? Dapat minmaximize mo. Dapat na-maximize mo yung opportunities during your time. Oo, yun. And dapat mas pinagbutihan mo pa. Oo, yun. Although, narating mo naman, pero siguro kulang pa. Oo, yun. So, more effort. More effort, yan. Kailangan talagang lumaban sa buhay. Kaya kailangan talaga eh. Di ba? Lalo na kung yan yung source of income mo. Exactly. So, dapat talaga, lumabang ka talaga dyan. Correct. And sir, di ba, dati, if I'm not mistaken, di ba, you're graduate of Adamson. Kasi, di ba, doon ka dati sa university ngayon. And you graduated as Pol Sci. Political science. Okay, political science. Tama yung research. Yun. Na-research pala yun. Na-research kanina. Kanina, okay. Sir, is that really your biggest dream in life? Or is that something na snap of the finger, biglang nag-iba yung direction ng career natin? Or what was your initial plan siguro? Initial plans ko, gusto ko kasing maging abogado talaga. So, kaya nag-political science ako. Kasi may ako sa mga, gusto ko talaga maging tagapagtanggol. Especially ng mga naaapi at ng mga nangangailangan. Alam mo yun? Actually, plano ko nga nun, gusto ko nga nun, sa PAW lang ako eh. Para yung mga hindi kayang mag-afford ng private lawyer, is ako yung maging instrument, maging way para i-represent sila at matulungan sila
somehow. Mhm. Yun, so, kaso nga lang, hindi talaga dun eh. Iba talaga Excuse yung Hindi tahak talaga, ng oo, career. oo. Hindi talaga, hindi ko na binalikan yung Mhm. na mag-aral ulit ako or mag-take ako ng masteral para makapag-bar exam ako, ganyan. Mhm. Hindi na. Kasi napunta na ako sa showbiz, sa basketball, sa modeling. Yun. Na nasa live industry na talaga, no, ang buhay natin. mm. Sir, kung kasi kanina we're discussing about yung mga experiences mo as an artist, di ba? Mm. And I'm sure napakaraming roles na nang Oo, napuntahan mo, marami di na. ba? Oo. Meron ka pa bang specific role na gustong ma-achieve currently? Oo, kasi hirap na hirap ako magpatawa ng tao. Comedy. Comedy. Lagi akong napapagalitan ng mga director especially sa mga acting workshop ko na maging komedyante. Mhm. Mas nag-e-excel ako dun sa action, parang pa-sweet, ganyan, at saka sexy. Yes, Yan, sexy. sexy. So, dun lang. Yung komedyante, hindi ko alam eh. Baka feeling ko corny pag nagpatawa ako eh. So, yun, gusto ko pa rin ma-develop yun. Exactly. Mahirap din kasi talaga naman magpatawa ng tao. Oo. And diba? credit dun sa mga komedyante natin, mga artista. Kasi sobrang saludo ako sa kanila kasi mahirap magpatawa. Exactly. Mahirap Sobra. magpatawa talaga. Ay mo yung makukuha mo yung mga tao na mapapatawa mo talaga sa kanila. So talaga saludo ako sa kanila kasi matatalino talaga kasi sila. Ang bibilis mag-isip. Ang bibilis mag-isip. Well, sabi nga nila, ang comedy kasi, you have to, alam mo yun, kailangan mo talaga siyang aralin eh. Not unlike with drama, actions, ito na yun eh. Yung drama ako, mag-isip lang ako ng, kumbaga break up eh. Masakit talaga sa puso yun, iiyak ka. Pero feeling ko naman, hindi ka affected ngayon sa breakup. Di ba? Ay, no comment, sorry. Bawal pala pag-usapan. Yun. Okay. But going back to your journey as an artist, meron bang pinagsisihan ka sa mga roles na na-achieve mo dati? Or is it something na challenging na sana pala hindi ko na to ginawa kasi parang lalo akong na-challenge na it would put me down after. May mga ganong instances ba kayo, sir? Meron naman. Actually, may mga naging basher ako eh. Kasi nga, hindi ko na i-mention yung ano. Basta meron ako isang teleserye na parang hindi nila matanggap. Okay. May mga ganon. Pero syempre, ginawa ko pa rin. Dahil nga, syempre, we need to be professional. Exactly. Artista tayo eh. So, kung ano yung paggawa sa'yo ng director, kailangan mong i-deliver yan. Yes. So, nagkaroon din tayo ng mga kritiko, ng mga basher, pero okay lang. Yeah, and I think it's normal. Hindi naman mawawala yung mga bashers, di Oo. ba? Sorry. Quote-unquote bashers. Hindi Ano naman nga mawawala yun always love the hate. Yes, Yan, exactly. diba? And yung hate, it's the one na magpupush natin para mag-improve better. Exactly. Diba? So we have to love our haters. Yeah, diba? And love the hate and spread the love. Spread the love. Yeah. Very good, very good. Okay, and I think we have a new we have comments na bago. Tama ba? Okay. So we have Candy Cotton. Hello po. Hello, Candy. Hi, si Ate Sally. Ayun. Ang ating PA ni Direk. And then we Rachel. have si Rachel Pulyon, si Mami Ray. Hello, Rachel. And good evening, Mami Ray. Mami Ray is one of our hosts din for another segment. Yung every Monday naman, yung Chikahan. So, siya ang host po doon sa ating other segment every Monday. So, yan. Hello, Mami. Kamusta ka dyan sa Cavite? Ayun. Sir, and then, right now, kasi balita ko maliban sa you're doing ramp modeling, you're doing artist, diba, as an artist and coaching. Meron pa bang ibang what do you call this? Binibigyan ng oras right now? Maybe kasi narinig ko may business din kayo, yes, diba? Yes. Ayan. How was it? Paano kayo nagsimula sa business naman, Yun. sir? There's a fashion couture. Okay. Then we collaborated to each other. And we put up a fashion school.
modeling school. Mhm. So, that's Laco Model. So, guys, please check yung page. Yan, Ayan. like nyo na rin and Please like and subscribe. follow yung page. That's Laco Models. Ayan. So, you can check our Facebook and our Instagram. And also, I'd like to thank Laura Santos for giving me the trust to be her business partner. Hindi lang sa modeling school, also sa mga damit. So we have Lacomen official. So that's more on mga damit for men. Right. And Laco Women, yan, meron din kami yan. That's for women. And Laco Bride for bridal gowns naman. Oh. And Laco Kids. Yan. So, paki-check nyo yung pages namin, Facebook and Instagram. So, yun yung extra na ginagawa ko ngayon bukod dito sa aking career. Paano yun, sir? Like, kayo ba ang gumagawa ng mismong kumukuha ng materials? We have our own production. We have our own team. Oh. We have our own team. So, nice. So, it's like parang mayroon kayong mga, ano ba tawag doon, yung mga nagdo-drawing ng mga designs? Actually, si Laura Santos yung si Laura. gumagawa nung design. Oh, perfect. And then, yung production, sila ang magpaproduce, syempre. And everything. Nice. Meron ba kayong physical store, sir? Baka merong, or paano bang ordering sa inyo? Check na lang yung page. Sa page, pero, okay. right now kasi, we're planning pa na talagang palakihin ito. Yes. Oo. And also, internationally. Yan. Actually, si Laco is nakapag-international. International na. Sa New York. Yeah, New York. Nice. Wow. New York, international. And LA. Yan, LA. nakarating na si Laco dyan. Nice. Yan. And then, yung about naman, sir, sa modeling school ninyo, how was it? Is it difficult to, kasi, syempre, again, it's business and kailangan nating, pag nag-establish niyan, ang daming dadaanan. Yes. Right? Well, actually, we're gonna be starting our first workshop Okay. this coming Saturday sa Barangay Studio. Mhm. So, dun sa mga gustong mag-workshop, please check our page. That's Laco Model. Then mag-register kayo if you wanted to become the next top and elite supermodel. Ayan, guys. Sa mga gustong, magsimula, no? Magsimula. As a ramp model. So, check nyo na, guys, yung link. Yan. With Sir Reynard, syempre. Ayan. Okay, sorry. Do we have a comment? No. Okay. Sige. Sir, one more question siguro. No? Since this is your first workshop for the ramp modeling, no? For those mga interested, kasi syempre we have to invest about it. Is this a totally free ba tong workshop na to? Or is there a fee? There's actually a fee, Okay. a registration fee. That's gonna be like 6 sessions. Oh, okay. For them. And marami sila matututunan talaga dito. Exactly, yeah. Personality development. Yan. Yung mga proper posture ninyo, proper posing, and how will you walk in a runway. Kasi, syempre, nagkakaiba yung mga lakad ng pageant walk sa runway Correct. walk. So, actually, marami. Hindi lang yun. In regards also to fashion, connected din kasi to pwede rin namin silang, kung gusto din nilang pumasok sa designing, so pwede rin namin silang turuan na how to design or paano mag-cut, make a pattern. So pwede rin namin sila turuan doon. And also, magkakaroon din sila dito ng mga VTRs. So we're gonna be making their own profile and set cards. Now, we'll never know. Baka mamaya, artista na sila. Yes. Or sikat na silang commercial model. Exactly. Diba? O yun. Doon naman nagsisimula lahat eh. So, marami silang opportunities dito. Yes. Marami. Exactly. And gaya nga sabi natin, sir, di ba? Hindi naman snap of the finger, nandun ka na Oo, kagad. hindi talaga. Kailangan mo talagang mag-invest. Mag-i-invest ka talaga. Yes. And personality development-wise pa lang, experience-wise, personality development pa lang, sulit na yan. Sulit.
Kasi if you have the confidence, once your personality has been developed, 100%, you're confident na humarap ka lahat sa mga tao. Sa tao. Dahil. And hindi lang siya applicable sa live industry. Yes. Kasi You can- baka sa corporate, Corporate, diba? you can Magagamit also mo siya. use that. If you own a business, magagamit mo pa rin talaga siya. Okay. Okay, ay may comment dito from Peter Charles. Ayan. Sir, bigay naman daw po kayo ng isang pick-up line, sir. Pick-up Baka may line. pick-up line kayo for our viewers. Parang nasabi ko na yata kanina eh. Ano bang pick-up line? Or baka about... Well, sige, go sige, ahead. go lang, sir. Well, parang siguro, ano nga ba? Wala akong maisip, I'm sorry. Baka naman siguro para sa Love Live. Baka meron. Siguro para maging masaya ka, isa puso mo. Ay, puso talaga, puso. Okay. Sige. Sir, maiba naman ako ngayon kasi there's a lot of... may question si Direk. Direk, sabi from Direk Rodal Mercado, Sir, anong basketball team daw po ang hinahandle nyo right now for training? Hi, Direk. Thank you so much for that question. So, right now, I'm handling Marikina Shoe Masters. I'm handling Marikina Shoe Masters sa liga po ng Maharlika Pilipinas Basketball League. Yan. So, ako, I'm their marketing manager and one of their assistant coach. Ayan. Hello po sa inyo. And shout out sa Marikina Shoe Masters. Marikina Shoe Masters, hello. And nag-comment po si Loco Models. Ayan. Ay, lako. Thank you Lako so much. pala, Thank you so sorry. much. Thank you so much. Hello po. Yeah, magandang gabi po sa inyo. And then, sir, siguro balik ako dun sa question ko. Kasi we have a lot, in terms of your experiences, it's very versatile. No, ang dami kasi nag-start ka as corporate, tapos biglang, di ba, nasa mall, suddenly, biglang naging ramp model ka na. Kaya nga eh. Then after Parang magic. Di ba? Magic eh. Actually, hindi ko naman naisip talaga yung modeling that time. Exactly. And kumbaga parang talaga, sometimes it comes spontaneously. Hindi mo na-expect, Hindi ko bigla na na-expect, lang, no. boom. Kaya napaka-thankful Eto ko. na. Well, doon sa naka-discover sa akin na, Hi, Jay Losada. Thank you so much. Kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi ko Exactly. mararating din to. Right. Sir, ito, may question ako. Kung for example, currently, ang focus mo right now is your business and the ramp modeling. And also yung showbiz. And showbiz, right? Sir, may question ako. Let's talk about opportunities. Now, kung pagpipiliin ka, let's say for example, nagsabay ang dalawang activity. No? Yung first is binigyan ka ng big break sa artistry industry. Okay. And second naman is sumabay, unfortunately, meron kang kasabay na show na international naman sa ramp model. Alin sa dalawa ang pipiliin mo, sir? Medyo mahirap yan. Mahirap ba? Well, practical na lang tayo. Kung sino yung mas maganda ang offer. Magandang offer. Sa bagay, totoo nga naman yan, sir, di ba? Practical na lang. Well, I need to be transparent. So, Exactly. yun talaga eh. Di ba? Sa hirap ng buhay Sa hirap ngayon. ng buhay. Sir, I'm actually down with my last question na lang, sir. Sir, for those people na na you wanted to follow their heart's desire, no, na like right now, gaya na nangyari sa inyo, hindi nyo naman ina-expect na mapupunta kayo sa ramp modeling industry and then artist. And then for those people who are inspiring as well and gusto nilang masundan kung ano man yung tinahak ninyo in terms of your career, anong simple advice po yung mabibigay nyo sa kanila? Yun lang. Be punctual. Have that good attitude. Low-key lang tayo palagi. Right. And syempre, lagi tayong magpapasalamat kay God. Kasi siya talaga yung nagbibigay ng blessings sa atin. Exactly. Talagang si Lord, Yun, si Lord kailangan talaga nating mag-pray parate. Kasi even though nga meron, gaya nga sabi ko kanina, sir, kahit na meron kang skills, kahit meron kang knowledge, kung wala kang gabay, wala kang gabay. and wala kang lucky charms, sige, idagdag na natin yung lucky charms. And syempre si Lord, wala, unfortunately,
kailangan mo talagang mag-extra effort Yes. doon sa mga bagay na yon. Mhm. No? So sir, we're down on our last minute. Okay. Now, I'm giving you the time to plug your social media accounts and kung saan namin kayo mapapanood. Okay. So yan, so that our live viewers will be able to watch you live. Yeah. So yun guys, please follow me on my Facebook account, that's Reinhardt Mendoza, and also my Instagram account, that's Reinhardt Mendoza 28. And syempre, gusto kong i-shoutout yung aking agency sa aking pag-aartista, ACD Casting Agency, and shoutout sa aking manager, Tita Chrissy Mendoza. And shoutout sa aking Cinepop family, kasi yun yung ginawan ko ng 2 movies. 2 movies, na yeah. medyo matured role. Matured role. Yun, so, Okay. Like and follow yung Cinepop, and also if you want, you can subscribe. Yes. Yan. So check me out there. And syempre, Laco Models, dun sa mga gustong maging part ng aming family, I'll just give the schedule. Yeah, sure. Okay. Go ahead, sir. Okay, so the schedule. Hold on. Ito yung sa Friday ba, sir? Tama? This coming Saturday. Saturday. Yes, rather. yes. Yep. Yan, guys. So, kung may balak kayong, again, mag-start with the ramp industry. Ayan. So, we'll be having our first workshop sa Bragais Studio. So, that's gonna be on May 17th. And then, we're gonna be having our second on May 25. And June 1, June 7, and June 21. So, guys, dun sa mga aspirings and na nangangarap, please check out yung page namin. Paki-like and follow. That's Laco Models. And register. Iga-guide namin kayo dyan dun sa mga dapat ninyong gawin para marating ninyo yung pagiging professional top model. Ayan. And what else? Also, please like and follow Laura Santos Couture, Laco Women, Laco Men, official. What else? Ano pa ba? Yun. Thank you so much sa Brewed coffee. Brewed Coffee. And thank you so much sa opportunity. And yun lang. Okay. Basta pagsumikapan natin, nalagyan natin ng puso yung gusto natin marating sa buhay. Exactly. Kailangan talaga yung ialay yung soul and everything. Yes. So, maraming salamat, Maraming Sir salamat. Renard. Thank you so much. Yan. And before we end tonight, guys, please do like our pages in Facebook for First Sound Productions and as well as for Artist Management, Ignos Novus Artist Management. And in YouTube, we have the First Sound Creatives. Okay? So, again, guys, parati ko sinasabi, you always have, in life, di ba, ang buhay ay parang cup of coffee. You really need to taste it for you to enjoy it. Exactly. Alright, so guys, please stay muna because we will be having a short clip after this. But once again, thank you so much and Thank we'll you be so much. seeing Thank you you. again. Same time, same day next week. Bye, guys! Bye.